chapters. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Shall we all stand up? Can we clap our hands to the Lord? Palakpakan po natin ang Panginoon. Whether dry season or wet season, whether araw o maulan, we will continue to praise the Lord. Amen po? In Psalm chapter 28, verse 6, 7. Praise the Lord. Yan, pwede ba natin sabihin? Praise the Lord. Praise the Lord. Verse 6, praise the Lord. He has heard my prayer for mercy. The Lord is my strength and shield. I trusted Him with all my heart. He helped me, so I am happy. I sing songs of praise to Him. Ang Panginoon po natin ang ating kalakasan. Siya po ang ating kaligayahan. Siya po ang tulong na maaari po na magligaya at ibigay po sa atin. This past few days, past few weeks, ay alam ko po, napakabuti po ng Panginoon sa ating mga buhay. So today po ay nararapat lamang po na ating po ipagkaloob ang ating praise, ang ating pong worship, ang ating pong pasasalamat sa Panginoon in singing songs, in meditating His Word, and being in the presence of the Lord today. Alam ko po, handa na po ang bawat isa, and we will sing song po para sa Panginoon. You are my strength like no other, strength like no other, reaches to me, and you are my hope, you are my hope like no like no other, reaches to me in the fullness of your grace, in the power of your name, you lift me up. Unfailing love,
Gayon din, Panginoon, we ask for your double anointing, Father God, sa lahat po ang tatayo sa pulpitawin ko. Mula sa lahat, Panginoon, inisip mo ang aming mga puso, ang aming mga isip, Panginoon. Iwaksin namin ang aming mga alalahanin, ang aming mga dalangin, Panginoon. Bigyan mo kami, Panginoon, ng masayang puso, Panginoon, na tatanggap na iyong mga salita, Lord God. Father, we thank you sa katalukayang, Panginoon, ng aming gawain sa araw na ito, Lord. Pinapaksin namin, inaalis namin at sinusukay namin ang espiritu ng antok, ng tamlay, Panginoon. Linisin mo ang aming mga puso, ihanda mo ang aming mga pandinig, Panginoon. Upang ang mga bawat salita na magagaling sa iyong mensahero, Panginoon, ay lubos namin maunawaan at makarating sa aming mga puso. Father, we thank you. Pinupuri ka namin, pinadakila namin ang iyong pangalan. Patawarin mo kami, Panginoon, ang naman ang aming mga pagkukulang, Father. We give you praises. We give you glory. Tinataas namin ang papuri, pasasalamat po sa iyong pangalan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen! Hallelujah! Purihin ang Panginoon sa umagang ito. Bigyan po natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. Amen! Hallelujah! God is good all the time. Amen! Napakabuti po ng Diyos sa ating buhay. At lahat po tayo ngayon ay nakabalik dito. No, ito po ang second Sunday ng July and we are here para bigyan po natin ng mataas na papuri ang ating Panginoon. Amen? Ang sabi po sa Luke 1:37, for with God nothing shall be impossible. Wala pong imposible sa Panginoon. Amen? Amen! Hallelujah! Ibigay po natin ang ating best na pagpupuri sa Panginoon. Amen! Amen! Let's clap our hands to the Lord.
Oh, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah, Lord. Let's continue to give praises and worship to the Lord. Hallelujah. The name above all name is Jesus. And in the mighty name of Jesus, we are healed by His blood. We are cleansed. Hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah.
po, Lord. Kasi ang sabi mo, yes, Jesus. Hallelujah. Yes, Jesus. For your mercy never fails me. In all my days, I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath
instrument. Let's sing it with our all and say it to the God of our Lord. Amen? Amen. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah, Lord God. We thank you, Jesus, for this morning, Lord. We thank you, Lord. Hallelujah. Thank you for your faithfulness, oh Lord. Thank you for your goodness, oh God. Hallelujah. 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 Worship the Lord right now. Hallelujah. Oh Jesus, we worship you. We glorify you, Lord. Hallelujah. Thank you for your goodness, oh Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Oh, yes, Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito, Lord God. Pinabalik namin ang aming papuri, pasasalamat sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord God, sa araw na ito, sa kalakasang taglay na binigay niyo po sa amin sa araw na ito, Panginoon. Salamat po, Lord God, maging sa good health na binigay niyo po sa amin, Panginoon. Salamat, Lord God, sa umagang ito, sa pagsama niyo po sa amin, Lord God. Yes, Lord God, hallelujah. Ibinabalik po namin ang aming mataas na papuri sa iyo lamang, Panginoon, sa tanging pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi na, Amen! Amen! Hallelujah! Hallelujah! Pagiging ng Panginoon, bago po tayo kumako sa ating mga gawain, kamustahin po natin ang ating mga kapatid. Nabitan po natin ang bawat isa at sabihin po, I'm glad you are here.
Good morning po sa bawat isa. Muli, palapakan po natin ang ating Panginoon. Welcome po sa second Sunday po ng ating month-long anniversary. So tayo po ay nasa pangalawang linggo na. 2 more Sundays and we are going to celebrate our anniversary. Ayan. So tayo po ay natapos na doon sa communion service natin. Naalala niyo po ang ating topic last Sunday? Greater? Wala. Absent lahat ng linggo. Greater love tayo last Sunday. At ngayon po ay makakapakinig na naman po tayo ng another blessing, another greater for this second Sunday of our anniversary. Nawawala po nga absent? Bakit parang hindi man tayo marko? Parang may mali. Hindi one time. Ayan. So, we are encouraging yung mga kasama po natin sa ating online na makasama po namin kayo for the whole month of July dito po sa ating church gathering, sa ating face-to-face para makiselebrate po sa ating 9th church anniversary. So, you're going to hear lots of special numbers, testimonies, fun activities, and most especially, ang Word of God. So, for this morning, bago po tayo magpatuloy sa ating gawain, tayo po muna ay dadako sa ating pagbibigay. Tawagin ko po si Sister Rita to lead us para po sa ating mga. Sabi nga po, di ba, magnify the Word of God. Kaya literal, may yung magnifier kung gamit ko para makita yung verses. Sige po, good morning po to everybody. I will just read scripture verse na kanina po ay nakita natin yung Sunday School. Isa po siya sa verse na binigay po ni Sister Robbie sa atin na tayo po ay pina-evaluate kung ano po ba siya. Nasa Bible po ba siya or hindi. So, ito po ay pagpapatunay na siya po ay nasa Bible. So, allow me to read Matthew chapter 7, verse, 7 to 8. Magnifier. Sige. So, effective prayer po. It says here, keep on asking and you will receive what you ask for. Keep on seeking and you will find. Keep on knocking and the door will be open to you. For everyone who asks, receives. Everyone who seeks, finds. And to everyone who knocks, the door will be opened. So, patunay po ito na nandiyan buhay po ang salita ng Panginoon, lalo na po sa ating mga mananampalataya, dahil sa ating po pang-araw-araw na encounters po sa ating pong Panginoon, ay nakikita po natin yung greater glory, di ba po, na lagi po pinaparanas at pinaparamdam sa atin ng Panginoon. And true enough po, ay nakalagay po dito ng keep on seeking and keep on knocking. So pag binigay din po, ay ganoon din po tayo, di ba po? Keep on giving. So dahil pag nag-keep on giving po tayo, ay talaga naman po patuloy na bumabalik po, di ba po? Ina-expect man po natin o hindi, ay nandun po yung favors, nandun po yung blessings, nandun po yung breakthroughs ng Panginoon sa buhay po natin. Kasi po nandun po yung patuloy, yung keep on keeping on. Isa po ito sa mga dapat pong creed or motto rin po ng mga Kristiyano, yung how to keep on keeping on. Sa lahat ng aspeto, sa pag-pray, sa pagsisik sa kanyang salita, at sa kanyang pong kalooban sa ating buhay, sa patuloy po natin pag-knock para po sa mga kaparaanan ng Panginoon na hindi pa po natin alam, mga mysteries yet to be unfolded po sa ating pong harapan. And kasama na rin po doon ang pag-keep on keeping on po natin sa pagbibigay ng nararapat para sa Kanya. At sabi nga po, diba, subukin ninyo ako sa aspetong ito, dito sa area na ito, at hindi po tayo mabibigo, di ba po? Dahil ang Panginoon
ay nakikip din po sa kanyang promises dahil siya ang God who keeps promises. Kaya naman po, as we keep on giving para sa Panginoon, kung anong para sa Kanya, at what His kingdom deserves, ay ibigay po natin ito wholeheartedly, and asahan po natin na ang Panginoon po ay mag-keep on din po, keeping His promises, na alive po sa atin, that He will never leave us nor forsake us, at hindi niya po tayo pagkukulangin. Kaya naman po, shall we all stand? And offer po sa ating Panginoon ang ating mga kaloob. Let's pray. Lord, with a cheerful and humble heart, Panginoon, ay patuloy namin ino-offer, Panginoon, ang aming mga kaloob sa iyong harapan. Truly nga po, Panginoon, ikaw lang po nakakapatid. Ano po ang nasa loob nito? Ano po ang laman ng aming puso sa aming pong pagbibigay? Ano po ang estado, Lord God, ng aming spirito, ng aming pong kaisipan, Lord God, sa aming pong pagbibigay, Lord God. At patuloy po, Panginoon, na ang gamitin mo ang iyong salita, Lord God, to encourage us, Lord God, that sa mga naghahanap po, Lord God, sa mga kumakatok, Lord God, ay palagi ka pong nandiyan at may kasagutan, Lord God. And as we keep on giving, Panginoon, nandun po yung pag-keep po rin sa promises ko and sa assurances ko, Lord God, na Lord, hindi mo kami pagkukulangin, Lord God, sa aming pang-araw-araw na pangangailangan, sa ilang po, Lord God, na aming mga financial commitments, obligations, Lord God, mapaito po, Lord God, ay sa aming po personal na buhay, sa aming mga ministries, Panginoon, sa aming po iglesia, Lord God, ang lahat ng ito, Lord God, ay batid mo, Panginoon, at alam mo ito, Panginoon, at meron ka na pong kasagutan, Lord God, bago pa lamang po namin ito sambitin, Lord God. Yan naman po, Lord God, may this offering, Panginoon, bless your name and bless the Holy Spirit, Lord God. Bless your words, Lord God, and bless yung gawain mo, Panginoon, and bless your Holy Scriptures, Lord God, na patuloy na nagpaparimay sa amin, Lord God, na Lord, sagot mo kami, Panginoon. Kaya naman po, Lord God, ibibigay namin ko anong nararapat sa iyo, Lord God, dahil, Lord God, greater glory, Panginoon, Lord God, ang aming pong gustong ibigay, Lord God, at gusto po namin itanghal sa iyong harapan, Lord God. Kaya naman po, to God be the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you po. Ang Diyos ay mabuti. God is good. All the time. Amen. Tunay na napatunayan natin ang Diyos ay mabuti sa loob ng 9 na taon sa iglesia ito. Amen? Happy 9 years anniversary. Pakisabi nga po sa iyong katabi. Happy 9 years anniversary. Purihin po ang ating Panginoon. Tayo po ay nasa 9 na taon na ang ating paglilingkod sa iglesia nito. Sino po ang nasa 9 years na? 9 years, taas ang kamay. Purihin po ang ating Panginoon. Ang Diyos ay totoong mabuti at tapat. Ano po? So kung kayo po ay 9 years na, kami po ay 4 years na. Salamat sa Panginoon dahil ang Binyan National Highway ay palagi ko pong sinasabing tugon sa aming panalangin. Ano po? 4 years ago, yan, kami po ay nanalangin, specific ang sabi ko sa Panginoon, Lord, dali mo po kami sa iglesia kung saan kami po ay mai-equip. Kung saan mag-grow po yung faith na meron kami. At salamat sa Panginoon dahil pinala na po kami sa Binyan National Highway.
Ayan, sa Foursquare natin. Ayan, 4 years ago, siya po ay nagpabautismo din po sa Foursquare. Actually, sabi ko nga po sa inyo, before kami po ay umaattend sa iba-ibang churches dito po sa Laguna. Iba-ibang churches, ang tawag nga po sa sarili ko noong time na yun, kami po yung mga hopper. Alam niyo po yung grasshopper? Alam. Ganun po. So, ang naging point po, parang turning point ng time na yun, is yung sinabi po ni Brother Dennis, sa Foursquare ko gusto magpabautismo. Kaya sabi ko, ang kalooban ng Panginoon, sa Foursquare kami maglilingkod. Sa Foursquare kami magpapagamit, sa Foursquare kami lalago. At salamat po sa tugon ng Panginoon, dahil yung faith na meron kami ay pinapalago na at pinapalago hanggang ngayon. Greater faith. Yan po yung topic na gusto ko pong ibahagi ngayon pong umaga. Ayan po. Ano pong nakikita niyo sa screen? Sige po pa. Anong nasa screen? Ayan. Ano pong nakikita niyo po sa screen? Ano po? Ano po? God's creation. Specific. Ano po nakikita niyo sa picture? Puno. Puno. Yes po. Puno. Ano pa po? Puno. And ano pa po? Okay, ano may point? Yung puno. Pati ba di nyo makita yung buto? Ano pa po? Ano yung nasa likod ng puno? Mountains. Mga bundok. So, ang nasa screen po natin, yung nakikita nyo po sa ating screen ay mountains, a seed, and a tree. Ngayon po umaga, gusto ko pong basahin sa inyo po ang aklat ng Mateo, chapter 17, verse 20. Kung kayo'y may pananampalataya sa Diyos na silaki ng buto ng mustasa, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka roon at ito'y lilipat nga. Tunay na walang bagay na hindi ninyo magagawa. Purihin po ang ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na mahahayag ngayong umaga, O Lord. Salamat po sa hatid nitong mensahe, Panginoon. Ito po'y dalangin kung ito'y matalim sa matabang bahagi ng aming puso, Panginoon. Ito po'y lumago, ito po'y magbunga, O Diyos. Maraming salamat sa banal na spirito na kasama namin sa umaga nito, Panginoon. Samahan mo po kami, buksan mo po ang aming puso, O Diyos, at ang bawat mensaheng mahahayag, ito, Panginoon, ay aming tatanggapin. Magiging inspirasyon namin, O Diyos, sa aming paglilingkod sa iyo sa umaga nito. Purihin ka, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Faith like a mustard seed. Sabi ko kasi faith, ang sabi niya, faith can move mountain. Faith like a mustard seed kasi yun. Alam po, purihin ang Panginoon. Ano po ang topic natin ngayong umaga? Faith like a mustard seed. Ang kwento po ng Mateo chapter 17, verses 14 to 21, ay tungkol po sa isang lalaking lumapit kay Jesus upang humingi ng tulong para po sa kanyang anak na inaalihan ng demonyo. So verse 13, siya po ay nagmakaawa kay Jesus na siya ay tulungan nito sapagkat siya po ay lumapit na sa mga alagad, subalit hindi nila napagaling ang kanyang anak. So medyo nagalit si Jesus. Ano, sabi niya po sa verse 17, sumagot si Jesus, "Langit napakasama at walang pananampalataya. Hanggang kailan ako dapat manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan?" So, ayan po. So, yung message na to ay patungkol pa rin doon sa first verses 1 to 13, kung saan si Pedro at si Santiago ay dinala niya po sa bundok. At doon po ay pinakita na ang isang pangitain ng mangyayari na siya po ay lilisan sa mundo. Ano po, doon naganap yung may tawag, ano po? Transfiguration. At dito po ay pinaalala muli ng Panginoon. Sabi niya, hanggang kailan ako dapat manatiling kasama ninyo? So tinuturuan po ni Jesus sa kanyang mga alagad na maging independent kasi aalis na po siya. Ano? At moving forward,
ang demonyo. At ang sagot ni Jesus, napakaliit ng inyong pananampalataya. Tinutukoy dito ni Jesus yung quality ng faith na meron ang mga alagad. Magkaroon lamang kayo ng faith na kasing laki ng butil ng mustasa, masasabi nyo sa bundok na ito, lumipat siya roon at ito'y lilipat niya. Isang talinhaga. Nako, mahilig si Jesus sa mga talinhaga. Na tayo po minsan ay mapapaisip, anong ibig sabihin ng mga pangungusap na iyon. Nakita po natin sa larawan ang mga bundok, yung butil ng mustasa at yung puno ng mustasa. So, meron po palang mustard tree. Ano po? Yung puno ng mustasa. Ito po ay parang si David at si Goliath. Ayan, yung kabundukan ay si Goliath at si David at ang batang si David. Ano po? At kung ating pong uunawain ang pahayag na ito ni Jesus, ang malalaking kabundukang tinutukoy niya ay hindi po literal na Mount Apo. Ano po? Or anumang pinakamatataas na bundok na atin pong kilala or alam. Ito po ay kumakatawan sa kalagayan natin ngayon. Nire-represent nito yung malalaking challenges na atin pong kinakaharap. Maraming mga problema na nagiging hadlang na hindi na natin nakikita ang Panginoon. Spiritual battles, challenges, na meron po ang bawat isa. Mga relasyong hindi natin maayos-ayos on our own. Mga problema sa tahanan, sa pamilya, even po sa ating trabaho. At kahit po minsan, yung trabaho o yung career path na pinipili po natin ay isang malaking bundok din o hadlang na nakakaligtaan na natin ang gawain ng Panginoon. At dahil dito po, nagiging dahilan iyon na tayo po ay napapalayo sa Diyos. At kapag tayo po ay dumaan na sa lubak ng buhay, nagtatanong tayo, ano pong tanong? Asan ka, Lord? Ano po? Or minsan, ino-question pa natin, totoo ka ba? Ano? Bakit po? Dahil merong malalaking bundok na nakaharang sa atin at sa Diyos. Ano pa po? Iyong mga kasalanang hindi natin maiwan. Hindi natin mabitawan. Mga idolatry. Ano po? At dito po ay makikita natin ang sinasabi ni Jesus, kung meron kang pananampalataya na kasing laki ng butil ng mustasa, kaya mong sabihin, kaya mong alisin at pakawalan ang malalaking bundok na nagiging hadlang, boundary, upang makita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Upang makakilos ang Diyos sa buhay mo. Upang maranasan mo ang kapangyarihan ng Diyos. Ang butil po ng mustasa, sabi po ay pinakamaliit na butil na itinatanim noon. Ano po sa mga bukid. Subalit kapag ito daw po ay naitanim sa tamang lupa, ito'y lumalaki at pwede po itong maging puno. Nakikita niyo po yung split. Ganyan daw po yung mustard tree. Mayabong na pwedeng maging silungan. Silungan. Ito po ay shield. Ayan. Ito po ay matibay, matatag, na pwedeng maging shelter sa ibang nangangailangan. Ano po? Yung maliit na butil ay kayang lumaki at lumago basta tama ang lupang pinagtaniman at ito po'y naaalagaan. At dito po kinumpara ni Jesus ang faith na dapat po ay meron tayo. Like a mustard seed. Ang liit naman, Lord. Sabi natin, ang liit naman? Yun lang ba? Chicken. Ano po? Pero, maliit na butil ng mustasa, small faith can move mountains. Itong faith na sinasabi ni Jesus ay gusto ko pong ihalimbawa sa faith na mayroon ng isang bata. Childlike faith. Ang mga bata po, kapag sinabi ng nanay,
bibilang kita ng toys. Yan po ay agad na magtatatalon at matutuwa. Ano po, hindi na yung magtatanong, wala mo tayong pambili ng bigas, ako kukuha ng pambili ng toy ko. Hindi na. Ano po, pag sinabi ng nanay, bibilang kita ng toy, siya po'y agad na maniniwala. Kapag sinabi ng nanay na bibilang siya ng toy, siya agad na maniniwala. Ano po, walang doubt, walang tanong-tanong pa. Iyan po yung faith na nais ng Diyos. Kapag sinabi niyang papayamanin kita, Amen! Amen! Oh. Kapag sinabi ng Panginoon, payayamanin kita, Amen! Thank you, Lord! Ano po? Hindi na tayo magtatanong. Mukha nagtanong tayo, paano? Ano po? Ito po hindi katulad ng networking. Na, gusto mo bang yumaman? Ask me how. Hindi po ganun ang faith. Ano po? Ang sabi ng Diyos, manampalataya ka lamang. Mark chapter 11 verse 24, kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo iyon. That's faith. No, kaya gumawa ng Diyos ng miracle sa buhay mo sa pamamagitan ng pananampalataya. At ano po yung pinaka-greatest miracle na ginawa ng Diyos sa buhay natin sa pamamagitan po ng ating pananampalataya? Ano po? Salvation. Sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, For by grace, through faith, you have saved. Andun na po ang biyaya at habag ng Diyos. Subalit sa pamamagitan ng ating pananampalataya, tayo po ay nagkaroon ng kaligtasan. Amen? Purihin ng Panginoon. By His grace, through our faith. Ngayong umaga po, gusto ko pong i-share sa inyo ang dalawa pong miracle sa Bible na nagpapakita kung paano po yung faith ay nag-works. At ano po yung lesson na atin pong matututunan sa kanila. Una po ay yung kwento ng babaeng dinurugo. Sa Mark chapter 5 verse 25 to 29. Familiar po tayo sa kwento? Sabi po sa verse 25, kasama rin doon ng isang babaeng 12 taon ang dinudugo. Hirap na siya sa sakit na iyon at marami ng doktor ang sumurit sa kanya. Naupos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot, ngunit hindi pa rin siya gumagaling. Sa halip, lalo pang lumala ang kanyang karamdaman. Verse 27, nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo ang damit nito. 28, sapagkat iniisip niya, mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako. Agad niyang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdamang siya'y magaling na. Purihin ng Panginoon. Yan ang pananampalataya ng babaeng 12 taon nang dinudugo. Ang babae nito po 12 years na walang tigil ang kanyang pagdurugo. Imagine po natin, 12 taon, palagi kang may napkin 3 times a day and more. Sa ating pong mga kababaihan, kapag tayo pinagkakaroon ng ating mga dalaw monthly, ito po yung tumatagal ng 25 days, or more pa. At pakiramdam natin hindi na tayo comfortable. How much more po ang babae nito na 12 years nang dinurugo. Naubos na ang kanyang ari-arian. Sabi po sa Bible, nilapitan na ang lahat ng mga doktor, ngunit walang makitang lunas sa sakit niya. Alam niyo po sa Old Testament, sa Torah, sa Book of Leviticus, ang mga babaeng dinurugo ay kinukonsider nilang marumi. Ano po? Hindi nila pinapayagang makipag-participate sa anumang event na meron po sila. At anuman daw po ang hawakan ng mga babaeng dinudugo ay kinukonsider na rin nilang marumi. No, at sila po ay kailangan dumaan ng purification periods and rituals para po ma-restore ang kanilang holiness. Ang babae nito po 12 years nang dinurugo. Maaari siya po ay ayaw ng lapitan ng mga kapitbahay. Ano po, iniiwasan
umpisa po noong unang beses na narinig natin ang kaligtasan. At tayo po ay naniwalang si Jesus ay namatay sa krus at muling nabuhay upang tuparin ang kanyang dakilang pangako. John 3:16. Ang sino mang sumampalataya sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At bilang mga tinawag ng Diyos, ano po ang ating response? Tayo man po ay maging instrumento ng Diyos upang ang iba, ang mga unbelievers, at hindi pa nakakarinig ng good news ay mabahagihan din po ng gospel at makatanggap ng kaligtasan. Amen? Faith starts from hearing. So verse 27, nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, kaya nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo ang damit nito. Sapagkat iniisip niya, mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako. Nabalitaan niya, narinig niya. Pagkatapos siya po ay lumapit sa likuran ni Jesus at hinipo ang laylayan ng kanyang damit. Number 2, faith requires action. Hindi lang po dapat ating narinig. Ano po? Ito, dapat tayo po ay kumilos din. After hearing follows action. Lumapit siya sa Panginoon at doon nagkaroon ng miracle sa buhay ng babae ito. Siya po ay agad na gumaling. Ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. James chapter 2 verse 17. Sa pananampalataya po natin, ano po ang ating dapat na ginagawa? Una po, obedience. Maging masunurin po tayo sa utos ng Panginoon. Amen? Amen. Kung nananampalataya kang gagaling ka sa iyong karamdaman, nakikinig ka sa doktor mo, Sister Mel. Amen? Dahil po sila man ay instrumento ng Diyos upang magkaroon tayo ng kagalingan. Number 2, giving. Kung gusto mong yumaman, mag-tithes ka. Hello? Hello? Amen. Purihin ang Panginoon. Eh, paano yung Sister Mel? Mababawasan yung pambayad ko ng kuryente at tubig. Kung magbibigay pa ako. Ang sekreto po upang hindi tayo namumroblema pagdating sa finances natin, giving. Panghawakan natin ang pangako ng Malakay 3:10. Eh, sa Old Testament lang yun, Sister Mel eh. Ano po ang ating theme verse? Jesus Christ is the same sa Old Testament, sa New Testament, ngayon, and forever. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Ako po'y naniniwala na ang Malakay 3:10 is a powerful verse ng maraming pagpapala at pangako ng Diyos. Sa ating pong pagbibigay, natitest ang faith natin sa Panginoon. Amen. Giving not only to the church, pati po sa mahihirap. Dahil nalulugod ang Diyos sa mga tumutulong sa mahihirap. Through our giving, sa church, hindi po imposible ang pinapanalangin nating lote at church building. Amen. Let's claim it. Amen. Praise the Lord. Sabi po sa Mateo 21:22, ano mang hingin ninyo sa panalangin ay tatanggapin ninyo kung naniniwala kayo. Naniniwala po ba kayo na ang iglesia ito ay tatayo sa kanyang sariling lote? Amen. Amen. Sa panahong itinakda ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Perseverance in trials. Kapag tayo po ay sinusubok, tayo ay nagiging matatag at dapat tumatatag ang ating pagtitiwala sa Panginoon. Sa bawat test na ating pong nalalampasan, ito po'y nagiging malaking testimony ng ating buhay. Purihin ang Panginoon. And last po, evangelism and witnessing. Huwag po natin kalimutan ang magbahagi ng good news at i-share din ang faith na meron po tayo sa iba. Ang babae tinuro ko po ng 12 years ay may 2
from hearing, and faith requires an action. Ang sabi ni Jesus sa kanya sa verse 34, Anak, pinagaling ka dahil sa iyong pananampalataya. Umuwi ka at ipanatag mo ang iyong kalooban, ikaw ay magaling na. Pinagaling ka dahil sa iyong pananampalataya. Pangalawa pong kwento na miracle na ginawa ng Panginoon ay yung pong binuhay ni Jesus yung anak po ni Jairus. Sa Mark chapter 5 pa rin po tayo, verses 21 to 24 and 36 to 42. Si Jairus po ay tagapamahala ng sinagoga sa Capernaum. Siya po ay relihiyosong leader ng simbahan. Kung siya po ay isang leader ng iglesia, relihiyoso, sabi po sa Biblia, siya po ay meron ng pananampalataya. Siya po ay naniniwalang si Jesus ay nagpapagaling at kaya pang buhayin ang kanyang anak na nag-aagaw buhay sa kanilang tahanan. Kaya tumapit siya kay Jesus at nakiusap na puntahan ng anak sa kanilang bahay. Subalit sa kanila pong paglalakad sa papunta sa tahanan ni Jairus, nangyari po ang paghipo ng babaeng tinurugo sa laylayan ng damit ni Jesus. Kaya sila'y huminto. Faith while waiting. Nag-aagaw buhay ang anak ni Jairus, subalit nagkaroon pa ng delay along the way. Ano po si Jairus po bilang leader, meron siyang VIP access kay Jesus. Yan, kaya tinulad po ng babaeng tinurugo, na kailangan pang makipagsiksikan sa maraming tao, si Jairus po ay may VIP pass. Agad siyang nakalapit kay Jesus. Subalit kahit siya ang naunang humiling kay Jesus, nagkaroon pa rin po ng delay dahil sa babaeng tinurugo. Hindi po natin pwedeng sabihin, Jesus, nauna ako sa pila, unahin mo ako. Ano po? O kaya naman sabihin natin, emergency yung sa akin, nag-aagaw buhay na yung anak. Hindi po ganon ang nangyari. Ano po, si Jesus ay huminto at nilingon ang babae may sakit. Na-delay ang answered prayer para po sa anak ni Jairus. Minsan, or madalas po, sa buhay natin, marami tayong prayers na pinipetisyon sa Panginoon. Pero bakit ang tagal naman, Lord, ng iyong sagot? Ano po, pwede ba natin sabihin siguro, busy pa si Jesus sa pagtugon sa panalangin ng iba? Mga kapatid, habang tayo po ay naghihintay sa ating pong mga answered prayer, let us all strengthen our faith. Palakasin po natin ang ating pananampalataya. Paano po? Let us all walk in faith while we are waiting. Una po, stay in God's words. Sa banal na kasulatan, makikita natin ang napakaraming mga pangako ng Diyos. Ano po? Dito po natin makikita ang maraming characters sa Biblia na maging sila man po ay naghintay sa pangako at tugon ng Panginoon. Halimbawa, si Abraham at si Sarah sa kanilang pong anak. Si Moises at ang Israelites sa Promised Land. Si David po sa kanyang trono. Sila po ay nagpakita ng kanyang pananampalataya habang sila po ay naghihintay ng kanilang answered prayers. Stay in God's words. Number 2, continue praying. Palaging manalangin. Sa paghihintay natin, hindi po nangangahulugang hihinto na tayo sa paglilingkod. Sa prayer natin habang naghihintay ng sagot sa Diyos, palagi natin idulog sa Diyos ang lahat nating hiling ng walang takot at pangamba. Walang pagdududa na baka hindi na dinirinig ang ating pong mga panalangin. Kaya frustrated na tayo. Ano po? Sasabihin natin, huwag na nga lang, Lord. Or sasabihin pa natin, baka nga imposible talagang itayo yung church namin sa kanyang sariling lote. Kasi ngayon, Lord, mukhang imposible talaga. Hello? Hindi po dapat ganon. Ano po? Ang Diyos ay magpapadala ng gagamitin niya upang mag-donate ng lote sa Binan National Highway Church. Amen! Ang Diyos ay gagamitin ka upang
Number 3, serve where you are. Habang naghihintay tayo sa tugon ng Diyos, patuloy tayong maglingkod sa kung saan na po tayo dinala upang maglingkod. Maaaring tinuturo muna ni Lord sa atin yung maging good steward po tayo ng maliliit na bagay na kanya po ipinagkatiwala bago niya po ibigay sa atin ang malalaking bagay na ating pong hinihiling. And number 4, guard against discouragement. Along the way, while we are waiting, tinitest ang ating pananampalataya. Gusto ng diablo na palagi tayong nagdududa sa kayang gawin ng Diyos. Lalo na po kung ang tagal sumagot ni Lord. Si Satan bubulong-bulong yan sa atin. Alam niyo kung binubulong niya? Hindi yan totoo. Wala nang mangyayari sa buhay mo. Hindi ka niyang mahal. Nako, halika, dito ka na lang. Huwag ka nang magsimba. Wala din namang nangyayari. Ano po? Hindi ka masing-sing na. Ganyan kumilos ang kaaway. Kaya guard our heart. Palagi po tayong magbasa ng Biblia na magpangako ng Diyos and surround yourself with encouraging community and worship. Sa halip na hindi na lang magsisimba, umattend po tayo ng Sunday services, ng prayer meeting, ng Bible study, ng Sunday school. Amen? Amen. At magkaroon po tayo ng fellowship sa ating mga kapwa mananampalataya. Tayo po ay magpanalangin. Amen? Kapag po kayo nadadown, i-chat niyo po si Sister Maricel. Gusto niyo po na kausap, i-chat niyo po si Sister Maricel. Ayan, purihin mo ang ating prayer. Pasasayahin na po kayo. Si Jairo po ay matyaga hinintay si Jesus. Siya man po ay nakaranas din ng discouragement dahil ang sabi ng mga tao, patay na ang bata. Ngunit ang sabi po ni Jesus sa kanya, huwag kang matakot, manampalataya ka lamang. Alam na po natin kung ano nangyari. Pagdating nila doon sa tahanan ni Jairo, nagkakagulo ang mga tao. Ngunit sabi ni Jesus, ang batang ito ay natutulog lamang. Kaya kanyang sinabi, bumangon, kainin. At ito nga po ay nagising at bumangon. Keyword, manampalataya ka lamang. Sa ating pong conclusion, malinaw po ang mensahe ng Diyos. Ang pananampalatayang kasing laki ng butil ng mustasa ay kayang lumago kung ito po ay matatalim sa matabang lupa, kung ito po ay maaalagaan ng panalangin at salita ng Panginoon. Ito po ay magiging isang malaking puno na pwedeng maging shelter din po sa iba. Ang pananampalatayang kasing laki ng butil ng mustasa ay kayang magpagaling ng anumang karamdaman. Hindi lang po physical. Hindi lang po physical healing ang naranasan po ng babae nito. Siya man po ay nagkaroon din ng emotional healing. Sabi ni Jesus, umuwi ka at magkaroon ka ng kapayapaan. Ikaw ay magaling na. Si Jairus po, kahit meron siyang VIP pass kay Jesus, ay natutong maghintay ng kanyang turn at nanampalataya sa Diyos. So, mga ganito po, marahil meron din po sa atin ang katulad po nila. Po, matagal nang nakakaranas ng karamdamang pisikal. Mga karamdamang sabi ng doktor ay wala nang lunas. Na po, emotional, mental, mayroong anxiety, hindi na makatulog sa dami at laki ng problema. Walang peace of mind at nakakaranas ng trauma at depressions. Spiritual, hindi makaalis-alis sa kasalanan, hindi kayang bitawan ang lumang nakagawian, mga idolatry. Kapatid, ang Diyos po ay kumakatok. Pakinggan po natin ang tinig ng Diyos. Namumusa po ang banal na Espiritu. Pakinggan mo po ang kanyang tinig at pumilos na.
lumapit ka sa Panginoon. Isuko po natin ang ating buhay. Ang Diyos lamang po ang may kakayanang mapagaling ka. Ang Diyos lamang po ang may kakayanang iligtas ka. Ang Diyos lamang po ang may kakayanang ialis ka sa iyong kinasasadlakan. Lumapit po tayo sa Panginoon. Tumawag po tayo sa Kanya. Pagpalalaya po tayo sa Diyos. At habang naghihintay, panghawakan natin ang Kanyang pong mga pangako. Ang Diyos ay tutugon kung tayo po ay maniniwala. Ang Diyos ay tutugon sa panahong Kanyang itinakda at ayon sa kalooban niya para po sa atin. Tayo pong lahat ay tumayo. Awitin po natin yung awit na walang mahirap sa iyo. Ako, walang mahirap sa Panginoon. Walang imposible sa Diyos. Ang Diyos po ay makapangyarihan.
benediction and closing prayer po. In 2 Peter chapter 3 says, verse 17 to 18 says, "Dear friends, you already know about this. So be careful. Do not let these evil people lead you away by the wrong they do. Be careful that you do not lose your strong faith, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Glory be to Him, now and forever. Amen." Let us pray. We thank you, God, for your word. We thank you, God, for teaching us about our faith, God. Lord, we pray that your words, Panginoon, ay mangyari sa aming pong mga buhay. Pagkamahal kami, Panginoon, ay meron pong maliit na pananampalataya, ngunit malaki po ang kaya mong gawin, Panginoon, sa buhay ng iyong mga anak. And Lord, we pray na sa mga oras na kami po ay magdadalawang isip, palakasin niyo po ang aming pananampalataya, Panginoon. Dahil kung kami po ay may mga limited, Panginoon, resources, ang aming pong mga kaisipan, kayo po, O Diyos, ay unlimited. Kayo po, O Diyos, ay ang Diyos na posible po ang lahat ng bagay. Kaya dalangin namin, O Diyos, na mangyari po ang iyong mga salita sa buhay mo ng iyong mga anak. At sa aming pong pagtatapos, dalangin namin, Panginoon, lukuban niyo po ng bawat isa ng iyong presensya, ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Ingatan niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, sa magdako, ang bawat isa magpunta, at panatilihin niyo po mapagpala, Panginoon, ng iyong mga anak sa darating na sakuna, Panginoon, ay lagi pong mayroon at nag-uumapo po ang iyong pong mga anak. Salamat, Panginoon, ingatan niyo po kami sa aming pag-uwi, nalisan niyo po ang aming daraanan, maging ang aming po mga daratnan sa aming mga bahay, maging ang aming po mga pamilya, Panginoon, at dalangin namin na sila po ay aming pundatnan na nasa mabuti mong kalagayan. Salamat, Panginoon, pinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming po mga buhay. Pinabalik namin sa iyo lahat ng papuri, pasasalamat, pagsamba, pagluwalhati sa matamis na pangalan na aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Magandang tanghali po sa bawat isa at sa pumapagpalang araw po sa bawat isa. Maraming salamat po at muli magkita-kita po tayo sa darating na linggo. Ayan. Upo daw po muna. Sabi po ni Sister Rob. Short announcements. Ayan, ikakatat po natin ang ating time. We have short announcements.